Praise the Lord, ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at dakilang pagsamba tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Hallelujah. I give my double honor and respect to our beloved parents in the Lord. We remember and cherish the blessed memories and teachings and preachings of our beloved Honorable Pastor Evangelist Wildy Almeida and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah. Greetings also to their beloved Almeida children. Hallelujah. So, to all the beloved preachers, beloved workers, and to my beloved brethren, praise the Lord po. Pasalamatan ko po mga minamahal na ipagpasalamat po namin ito nung nakaraan about po sa beloved sister ko po na nasa ibang bansa. Hallelujah. Nung first week po ng January po, mga minamahal, nag-message po siya sa akin. Sabi niya, na-scam daw po siya doon sa working visa niya po, mga minamahal. Hallelujah. So parang sabi niya, ayaw na po siyang kausapin nung agency or yung nag-aasikaso po nung working visa niya po, mga minamahal. Ang akala po namin, mga minamahal, yung working visa niya po is hawak niya na. Hindi po pala. Ang nasa kanya pa lang po pala is tourist visa po. Ginawan po siya ng tourist visa for 3 months. At nung January po, matatapos na po yung 3 months na tourist visa niya po, mag-expired na. Wala po pa rin yung working visa niya. Hallelujah. Nandun po talaga mga minamahal na, nandun yung pag-aalala niya kasi sabi niya, meron na lang daw po siyang 10 days para asikasuhin po yung working visa niya. So, pinupuntahan niya po yung agency, pero hindi na po siya kinakausap. Hallelujah. Nandun din po, maminamahal, ang usapan po nila nung una, magbabayad lang po muna sila sa 160,000. Magbibigay lang po muna sila ng half payment po, mga minamahal. So, 80,000 po yun. Pero ang nangyari po, sabi nila, hindi daw po nila maasikaso, hindi daw po nila malakad yung visa ng kapatid ko, gawa ng kulang, kumbaga, kulang pa po yung binabayad ng kapatid ko. So, ang ginawa niya po, nagbigay po ulit sila ng 80,000. So, fully paid na po siya dun sa working visa niya yun. Pero talagang scammer po pala yun, mga minamahal. Hallelujah. Hindi lang po siya, napakaraming Pilipino po yung na-scam nung taong yun, mga minamahal. Nandun nga po, yung iba pong mga kapwa niya po, Pilipino doon, ang ginawa po nila, pinamedical pa. Pagka-medical po sa kanila, dineclare po sa kanila na meron po silang HIV kahit wala naman. So ang nangyari po, dineport po sila sa bansang Dubai, pinauwi na po dito sa Pilipinas. Hallelujah, ngunit salamat sa mahal na Panginoon dahil hindi po nila yung ginawa sa akin, beloved sister. Nandun po pa rin yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tapos, mag-expire na nga po yung working visa niya. Ang ginawa po ulit nung agency na yun, mga minamahal, nilakaran po ulit siya binigyan po ulit siya ng another 1 month na tourist visa. So, yung 1 month po na yun, mga minamahal, hallelujah, nandun yung napakabuti ng ating pinakamamahal na Jesus dahil sabi niya, prayer daw po, mga minamahal, na sana maging maayos yung problema niya. Hallelujah. Nandun nga po nandun din po yung panalangin namin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pangunat panalangin ng ating minamahal, ginagalang mahal na pastor. Sabi namin, mahal na Panginoon, wala kaming magagawa, may itutulong sa aking beloved sister. Ang tangi lang naming magagawa, ang ilapit namin sa iyo ang lahat ng bagay dahil ikaw marami kang paraan na magagawa para sa kanya. Hallelujah. Nandun nga po, mga minamahal, kagabi lang po, kausap ko po yung kapatid ko. Sabi niya, asing okay na yung working visa ko, hawak ko na, nasa akin na. Sabi ko, i-cleaner ko pa po. Sabi ko, as in, hawak mo na, may visa ka na, yung 2 years mong visa. Sabi niya, oo, nasa akin na. Napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Nandun nga po, mga minamahal, na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na talagang sa lahat ng bagay, lagi siyang nandyan. Hallelujah. At pasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na i-share ko po ulit yung patuto ko, mga minamahal, ng time po na nasa Manila pa po ako na
talagang nag-duty pa po ako that time. Umuwi po ako tuwing madaling araw. Hallelujah. Madaling araw na may time po na wala po akong masakyan. Papasok sa lugar ng aking beloved sister sa Litex po yan. Nandun nga po na umuwi po lagi ako na nakasuot ng uniform kasi yung lugar nga po niya, ng kapatid kong yan is delikado po. Maraming mga drug addict po. Nandun nga po na, nandun isang araw na, isang umaga po, mga 3 a.m., habang pong wala po akong masakyan na tricycle, habang pong, ang ginawa ko po, naglakad po ako, habang naglalakad ako, nandun yung panalangin ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na pag-ingatan niya po ako, hallelujah. Habang nga po sa paglalakad ko, meron pong 3 lalaki na nakasunod po sa akin. Nandun na po na kinabahan na po talaga ako. At nandun din po na sabi ko, mahal na Panginoon, pag-ingatan mo po ako. Hanggang po sa yung lakad ko, binibilisan ko na po. Then yung 3 lalaki naman po, tumatakbo sila, papalapit po sa akin hanggang sa namalayan ko na lang po yung sarili ko. Sobrang lakas sa po pala ng pagsigaw ko ng hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nandun po na yung 3 lalaki, tumakbo po, papalayo sa akin. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Minamahal na tuwing madaling araw yung uwi ko, nagagalit po yung asawa ng kapatid ko kasi unbeliever po siya. Nandun po na sa tuwing madaling araw, may time po na umuwi ako ng 1 a.m., 2 a.m. Ang gagawin ko po, nandyan lang ako sa labas ng bahay, nag-aantay hanggang sa mag 6 a.m. po. Nandun na habang nandyan ako sa labas, nakaupo ako, sabi ko, mahal na Panginoon, pag-ingatan mo ako sa masasamang loob, hallelujah. Nandyan din mga minamahal na maraming tambay dyan na mga ano po talaga hay sa droga. May time nga po na yung kalsada pinupununan nila ng mga malalaking bato. May time po na sinaway ko po sila. Sabi ko, tanggalin nyo yung mga bato na pinaglalagay nyo. Tapos kinaumagahan po, pag ano ng kapatid ko, sinabi ko po yun sa kapatid ko yung na sinaway ko nga po sila, pinagalitan pa ako ng kapatid ko, sabi niya, hayaan mo lang sila, buti hindi ka sinaktan. Hallelujah, napakabuti po natin pinakamamahal na Panginoon dahil nandun po lagi yung pag-iingat ng mga minamahal na may time nga po dyan sa lugar na yan, kahit umaga napakaraming tao, bigla na lang pong may nang-i-snatch at meron din po na kahit 10 a.m. ng umaga, meron pa ako nakita na 2 lalaki. Akala ko kung ano lang yung kinukuha nila. Akala ko po, pag mamayari nila yung mga wire na kinukuha nila, yun po pala, hindi po yun sa kanila. Ninanakaw na nila, hallelujah. Kaya grabe po talagang mahal na Panginoon na nandun lagi yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, lalo na po sa panahon po natin ngayon na nakikita naman po natin na maraming mga bata ang nawawala. Nandyan po kahit saan may krimen, mga minamahal, ngunit tayong mga anak ng Diyos na nandun po yung kapayapaan natin sa lahat ng bagay. Alam natin na lagi tayong ligtas dahil alam natin na nandyan lagi ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na mag-iingat sa atin anumang oras. Hallelujah. Kahit pinapasalamatan ko po ang bagay na yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At pinapasalamatan ko rin po kasi nung Webes and Biyernes po, mga minamahal, talagang marami po akong naglinis po ng bahay. Marami po naggawa, mga minamahal. Nagwalis ako sa labas ng bahay kung ano-ano po yung ginawa ko. Hanggang po sa pagdating ng gabi, mga Saturday na po, talagang grabe po yung sakit ng likod ko. Para pong may mapuputol na ugat sa likuran ko. Hallelujah. Nandun lang po na sabi ko, mahal na Panginoon, tulungan mo po ako, pawihin mo po yung sakit na nararamdaman ko. Hanggang pag Sunday nga po, mga minamahal, medyo hindi okay yung pakiramdam ko. Ngunit, nung kahapon po, mga minamahal, talagang nandun ang kalakasan ng pinagkalabsakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na nawala na po yung sakit na nararamdaman ko. Pinapasalamatan ko po ang mga bagay na yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa araw-araw niya pong pag-ingat, paggabay sa bawat isa sa amin at sa
patuloy niya pong pag-provide ng aming mga pangangailangan. Pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pinapasalamatan ko rin ba ang pagpapalang material, pinansyal, pisikal, higit ang pagpapalang espiritual, kaya ang lahat po ng kapurihan. Pagpapasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang.